Assalamualaikum, pagkatapos nga namin bumili ng tsinelas ko, sapatos ni kuya at konting groceries, ay uuwi na nga kami. Pero may nakita si Habi na organic shops, kaya naman dumaan din kami dito. Gusto bumili ni Habi ng mga herbal at mga vitamins para sa mga bata at sa aming dalawa na rin. Halos kompleto nga sa shop na ito. Kaibigan din pala ng biyanan kong lalaki ang may-ari na doktor, kaya gusto din siyang kumustahin ni Habi. Ito ang isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa Pakistan. Bukod sa affordable ang medication nila, ay napakadami pang mabibiling mga organic or herbal na haabot kaya din ang presyo. Kaya naman siguro mahahaba ang buhay din ng mga Pakistani, lalo na yung mga nakatira sa mga villages. Ako din ay hindi mahilig sa mga gamot. Tinitiis ko lang din pag may sakit ako. Kahit nga mga herbal ay hindi ko din kayang lunukin. Kaya minsan naiinis talaga sa akin si Habi at napakahirap ko daw painumin ng gamot. Talaga namang napakahigpit niya sa akin sa ganyang bagay. Hindi niya ako tinatantanan. May pag-alarm at pagbilang pa yan sa akin. Minsan ay nagpapabebe na lang din ako pero wali hindi uubra sa kanya. At awa ng Diyos ay hindi rin naman ako sakitin. Paano nung mga bata kami ay napurga din talaga kami ng mga kapatid ko ng oregano at kutsay. Kahit nga maubulan ng kaunti ay naka-ready na si Papang sa ipapainom sa amin. Torture talaga sa akin ang mga yan. Pero alhamdulillah at napakaganda din ang naidudulot sa kalusugan. Natapos din ang matagal na questions and explanations sa organic shops ay umuwi na kami. Di ba yung planong saglit lang kami sa labas at tsinelas lamang ang bibilhin ay hindi rin nasunod at sari-sari na nga ang mga nakita at nabili namin. Pagkadating nga namin sa bahay ay dali-dali din kaming umalis dahil tumawag si Mama Johnny at doon daw kami magdi-dinner. Kaya dinala ko na rin ang konting pasalubong ko sa mga pinsanin na kuya at bunso. Madalas nga kaming ipatawag ng mga biyanan ko para doon kami kumain. Kung hindi kami nakakapunta ay magugulat ka na lang dahil may pa-food delivery na para sa amin. Pagkarating namin kina Mama Johnny ay sinalubong kami kaagad ni na Jeffy Zara. Kaya naman binigay ko na sa kanya ang bag at headband niya. Pero mas natuwa ang bata sa chocolate. Kung sina kuya at bunso ay hindi masyadong gusto ang mga matatamis, ay kabaliktaran naman ng mga pinsan nila. Umakyat din ako sa may upper portion kung nasaan naman ang babi ko para maiabot sa kanila ang mga dala ko. Sumama sa akin sina Jeffy Zara. Syempre hindi yan magpapaiwan. Bumungad sa akin si Hobe Ali at Nadia Ali na napaka-sweet din talaga sa akin. Lumabas din ang Shehensha na ang tawag sa akin ay mom na rin. At gusto nga niyang magpabuhat. Mashallah, talaga namang para mga babies ko na rin ang mga pamangkin namin ni Habi. Bigla ay tinuturo ni Shehensha sina Jeffy Zara na aba nagtatampo at nagseselos yata. At syempre ang pinakabunso naming si Shehensha naman ay palagi niyang sinusuyo ang ate. Ang tawag nga niya ay Aja dahil hindi pa niya mabigkas ang buong pangalan ni na Jeffy Zara. Pagkatapos magtampo ay diretso na kami sa loob at ang mga bata ay nasa isang kwarto. Yun pala nawawala na naman ang mobile ni Bobby kaya ay nahanap nila. Dahil kompleto na naman ang mga magpipinsan ay naging playground na ulit ang loob ng bahay ni na Bobby. Hindi mo talaga maaawat pa ang mga bata pag ganito magkakasama na sila. Mapapagod ka lamang kakasaway. Kaya naman hinahayaan na lamang namin sila ni Bobby at kapag mga tulog na ay tsaka na ulit mag-aayos. Mas maganda na ang ganito kaysa may mga nag-aaway or umiiyak. Habang nagpapasaway ang mga bata, kami naman ni Bobby ay nagkukwentuhan. Pagkatapos magkalat sa loob ng bahay ay lumabas na rin muna ako kasama ang mga bata gawa ng magliligpit saglit si Bobby ko dahil malapit na rin kaming mag-dinner. Ayan nga at sina Jeffy Zara ay nagtatampo na naman. Gustong-gusto niya si Bunso at siya nga lang daw ang nag-iisa niyang kuya. Tuwing iiyak o magtatampo siya ay si Bunso lamang ang gusto niyang sumuyo sa kanya. Napakalambing kasi ni Bunso kaya naman gustong-gusto siya ng lahat. Bumaba na rin ako habang buhat-buhat si Shehensha at susunod naman ang Bobby ko. Dati ay medyo mailap siya sa akin at laging si Bobby ang hinahanap. Pero ngayon nagiging malapit at malambing na rin at madalas na rin akong tawagin ng mom. Si Hobeli naman ay tuwang-tuwa at sinuot agad niya ang bigay kong damit niyang pantulog. Mashallah at bagay na bagay nga sa kanya. Napakalambing nga lahat ng mga pamangkin namin. Lahat ay Papa Johnny na rin ang tawag kay Habi, mashallah. Habang naghahanda si na Mama Johnny at hipag ko ng pagkain, ay ako naman nilalaro ko si Shehensha. Pagkatapos ng dinner ay nag-stay pa kami ng ilang oras. Kumukulog at kumikidlat na naman sa labas. Kaya nagpaalam na rin kami sa mga biyanan ko. Sa bahay nga matutulog ang mga pinsanin na kuya dahil every weekend lang talaga sila pwedeng magkakasama or pag may mga holiday. Para kahit anumang oras sila matulog ay walang problema. Nasubukan na kasi nila one time, aba ang kukulit at mga gugulo. Ayaw dalawin ng antok kaya hirap na hirap ko silang gisingin kinabukasan para pumasok sa eskwela. Hanggang sa muli, Allah Hafiz!